Naku po, umiral na naman. Ang malasakit ba o pagiging DDS po nitong si Senator Robin Padilla? Kayo na po ang humusga mga tol kung alin po sa dalawa. Kasi pagka malasakit, maganda sana yon dahil meron ka pong pagmamahal at concern sa kapwa mo. Pero kung DDS, pagka DDS kasi nagpapakalat ng fake news. No? Alin sa dalawa yung pinaniniwalaan nyo ngayon sa nangyari po sa araw po na ito kaugnay ng post nito pong si Senator Robin Padilla. Malamang sa malamang, alam nyo na po sapagkat viral na viral po talaga ito kanina pa. No? Kaya nga ngayon, sunod-sunod po ang posting nito pong si Senator Robin Padilla para po ilihis ang issue. At sa oras po na ito, napag-alaman natin na ang ginagawa pala ni Senator Robin Padilla ay tinatawag na whataboutism. O, di ba? May termino tayong malalaman ngayon. Pero yan po yung pinakapangkaraniwan naririnig po lagi natin na red herring no? Pero dito sa particular topic natin, bigyan natin ng diin whataboutism, no? Yan po yung paglilihis doon sa issue para hindi po talaga mapag-usapan kung ano ba yung tunay na issue. Ano ba ang tunay na issue? Pag-uusapan po natin yan pero bago tayo magpatuloy, ngayon po ay April 2, 2026. I believe Holy Thursday ngayon sa mga Katoliko, ano? Kaya kung ano man yung mga pagdiriwang o pagdaraos ng kanilang pananampalataya, nire-respeto po natin yan. Nung ako po'y pulis pa, kapag ganitong araw, alay lakad po ito. Naka-assign po ako sa Taytay Rizal, na-assign din ako sa Antipolo. Grabe, halos wala kaming tulog magdamag. Nakakabalik kami ng police station mga alas 7, alas 8 na ng kinabukasan, Friday na ng umaga. Wala po talagang tulog yun kasi binabantayan namin yung area. No? Dahil sa napakarami, milyon-milyon po ang nagpapanata ng mga Katoliko, nag-aalay lakad kung tawagin. Anyway, hindi na po tayo magpapakatagal dyan. Again, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat. Kung kayo po'y patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, ako po'y lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na sa patuloy ninyong suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po'y hindi Duterte supporter, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share nyo na rin po ang hindi po fake news. No, wag po tayong mag-share ng mga fake news o kaya yung mga hoax. Kasi ito po yung naging issue ngayon kay Senator Robin Padilla. Mukhang maganda naman yung layunin niya. Ang problema, dapat nagtatanong muna o kaya ginagamit po yung common sense. O baka hindi lang siya tutok talaga sa social media. Alam po ninyo, ito pong babasahin ko na naging issue kay Senator Robin Padilla. Matagal na po itong kumakalat. I forgot, nakalimutan ko. Maganda pala ang balita muna. No? Isingit natin itong magandang balita. Ang Iran ay sinigurado na makakadaan sa Strait of Hormuz ang Philippine flag vessel, At napatunayan na po 'yan, no? Meron na pong kauna-unahang pagkakataon sa post po ni Attorney Reyes del Rosario, shinare niya po yung doon ko nakita sa kanya Attorney Reyes del Rosario, 'yan, no? Ito, oh. Yan good news. Pinayagan ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang barkong may sakay na mga Pilipino crew. Ang rutang ito ang pangunahing dinadaanan ng mga oil tanker mula Middle East. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ng DFA na itinuturing ang Pilipinas na non-hostile at pwede tayong magpatuloy sa pag-angkat natin ng langis mula sa rehiyon, no? At yan nga po ang talagang napakagandang balita po sa araw po na ito sapagkat yung pangyayari po kasi diyan po sa Middle East talagang napaka-tensyonado, gera. Kaya ang dami pong apektado. Anyway, hindi na po tayo papakatagal pa diyan. Puntahan na po natin yung nag-viral po kanina, no, na post nito pong si Senator Robin Padilla. I believe ito po ay taken down na sa kanyang Facebook. Dinilit niya na yata ito, no? Pero syempre, na-screenshot na po yan ng marami pong mga vloggers, mga manunulat, at nakisawsaw na rin po tayo dyan. Kaya nung makita ko po ito,
Actually, hindi lang naman si Senator Robin Padilla ang nakita kong public official na nag-share po nito eh. Kaso lang, ang mabigat, senador po siya. Yung isang nakita kong nag-share, hindi ko na lamang po banggitin ang pangalan, nasa ehekutibo. Maganda rin ang posisyon nito sa gobyerno. Pero tiningnan ko muli, yung kanyang post, deleted na rin po sa kanyang personal profile. Ano? Ang punto, ingat-ingat sa pag-share po ng mga bagay-bagay. Mayroon po tayong mga AI tools na ngayon. Ako, sa totoo lang, naka-dependent na rin ako sa AI ngayon. Kapag may mga nakikita akong balita na tingin ko parang hindi ito ordinaryo, itatanong ko na kagad kay AI, makatotohanan ba ito? Parang yung pinost ng isang page na sumusuporta kay Sara Duterte. Buti nga na fact check ni singit natin ito ni Attorney Reyes Del Rosario no? Pinak check niya kagad. Oh, ito po yung sandali lamang, wala pala ako sa page ni Attorney Reyes Del Rosario. Ito. Oh. Pinapakalat nila na marami daw mga ambulansya na ipapamahagi sa City of Davao. Kala naman nila ganun lang kadali yun. Ang mahirap, ginamitan ng AI, nilagay ang mga photograph kasama si Sara Duterte, tapos kumuha ng mga photograph na maraming mga ambulansya. Tinanong ko kay ChatGPT, hindi po ito makatotohanan. Wala pong ganitong issue, at ito'y talagang AI generated lamang, no? Anyway, ngayon punta na tayo talaga dito po sa kumalat na post nitong si Robin Padilla. Ito ngayon ang sistema, mga tol. Sabi ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook post na ngayon I believe ay deleted na, Facebook Meta is now a public entity. Every member must post a note like this. If you do not publish a statement at least once, it will be technically understood that you are allowing the use of your photos as well as the information contained in your profile status updates. Nung mabasa ko ito, una dito kay Nutriban Republic, tapos binerify ko sa page mismo nitong si Senator Robin Padilla, nakapost nga talaga. Nagtaka ako bakit niya sinare ito kasi kalat na ito dati pa. No? Marami na pong nag-share nito. Dami kong mga friend, baka may tamaan pa rito. Mga FB friend na nag-copy-paste po nito. Pasensya na kayo Pero dapat use our common sense. Huwag tayo basta-basta magpapaniwala sa mga nakikita po natin sa social media. Ang masakit, senador po ang gumawa nito ngayon. Hindi na po friend lang natin sa Facebook. I hereby declare that I do not give my permission for Facebook or Meta use to any of my personal data. Hold your finger anywhere in this message and copy will appear. Click copy, then go to your page, create a new post, and place your finger anywhere in the empty field. Paste will appear and click paste. Yung komento ni Nutriban Republic, mukhang nasaktan si Senator Robin Padilla kasi binlock na daw siya. Basahin ko po, Sabi ni Nutriban Republic dito, nakakahiya naman ito. Senador ka na, chair ka pa ng Committee on Public Information and Mass Media, tapos napapaniwala ka pa sa chain post na parang galing sa Facebook Archaeology Exhibit. Hindi ito digital literacy. Ito iyong klaseng post na nabubuhay dahil may internet at namamatay ang common sense. Mas nakakailang dahil hindi ka lang basta random tito na naligaw sa comment section. Ikaw mismo iyong nasa pwesto na dapat marunong kumilatis ng impormasyon bago ito ikalat. Kasi alam po ninyo mga tol, chairman po itong si Senator Robin Padilla ng Public Information and Mass Media. No? Ipinaglalaban niya nga raw po ang nakikipaglaban nga po siya ng malakasan sa fake news Yan yung kanyang posisyon Tapos siya mismo gumawa ngayon. Pero heto tayo, dagdag pa ni Nutriban Republic. Ang chair ng Mass Media Committee, nilamon ng copy pasta na ang legal strategy ay caps lock at hold your finger anywhere. Binasa ko lang yung copy pasta pero copy paste dapat yon. Parang abogado na ang depensa ay forward this to 10 people. Ang masaklap nito mga tol, umabot ng more than 7,000 bago yata dinilit
ni Robin Padilla yung shares. No, more than 7,000 shares bago niya dinilit yun. At doon lalo sumasakit ang ulo dahil kapag ordinaryong tao ang naniwala, kalat lang iyon. Pero kapag senador na may hawak ng public information ang naniwala, nagiging demonstration siya ng mismong problemang dapat niyang nilalabanan. Imbes na panlaban sa misinformation, nagmistula pang endorser ng recycled kabubuhan. Masakit pala magsalita itong si Nutriban Republic, kaya pala siya binlock ni Robin Padilla. Hindi naman kasi na-override ang terms of service sa pamamagitan ng dramatic all caps declaration. Ang batas hindi nadadaan sa chain message. Ang consent hindi nababawi sa copy-paste ritual. At ang katangahan, lalo lang nagbumukhang opisyal kapag may blue check at posisyon sa gobyerno. Senador pa naman, Public Information Committee Chair pa naman, tapos ang source material pang send this to everyone before midnight. Nakakahiya. Hindi dahil nagkamali lang, kundi dahil sa antas ng pwesto niya. Mas mataas dapat ang threshold bago maniwala sa ganitong klaseng kalokohan. Siyempre, alam po ninyo hindi ako basta-basta naniniwala. Kahit yan ay pinost ng mga magagaling na mga vlogger o manunulat. Lagi ako nagpa-fact check sa sarili ko. Kaya binerify natin sa page ni Senator Robin Padilla at tumpak, in-screenshot ko, yun nga talaga. No, yung binasa na natin kanina. At simple lang, para mapatunayan ko talaga, hindi lamang dahil sa opinion ni Nutriban Republic o ni na Attorney Jesus Palsis. Kadalasan ko kasing nasusubaybayan ngayon yung mga vlogger na dilaw no? Nakakapagbasa ako ng kanilang mga panulat. Pero tama naman, most of it, At para makontento ko, dahil premium ako sa ChatGPT ngayon, mga tol Nagbabayad ako dito ng 1,100 plus sa isang buwan. Kaya dependent na rin ako dito ngayon sa information. Yung mga hindi ko alam, tinatanong ko kay ChatGPT. Kung mapapansin ninyo, yung mga thumbnails natin, si ChatGPT gumagawa niyan. Tinuturuan ko lang siya. Ito gawin mo ito ang ilagay mo, ito. Ganyan. Gagawin na ni ChatGPT yan. No, at tinanong ko siya. No, kaya nung sumagot si ChatGPT, patay. Natawa na lang ako, senador, tapos naniniwala sa ganito. No, ito kasi yung simpleng sagot ni ChatGPT, babasahin ko po sa inyo. Sabi ni ChatGPT, yung post na iyan ay lumang chain message. Lumang chain message. Kaya pala nakikita ko na ito sa mga nakalipas na panahon. Pero never ko itong ginaya, mga tol. Never ako nag-copy-paste nito. Kasi alam ko, nung una, di ko nga iniisip na hoax yan Ang pagtingin ko dyan, may mga gustong mag-for the views ba? Tapos, lolokohin yung kapwa Pilipino para lamang i-click, i-copy-paste. O di makakakuha ng chain reactions, mag-hit ng algorithm, pagkakakitaan. Yun yung una kong tingin dyan pero hoax pala. O sabi ni ChatGPT, yung post na iyan ay lumang chain message or hoax na paulit-ulit lang bumabalik sa Facebook kahit sino pa ang mag-post. Kahit verified pa o public figure. Like Senator Robin Padilla. Bakit hoax ito? Ito ang mga mali sa message. Number 1, Facebook Meta is now a public entity. Matagal nang public company ang Facebook. Since 2012 pa. Hindi ito bagong rule. Ikaliwa, kailangan mag-post ng note para hindi gamitin ang photos mo. Hindi totoo. Walang ganitong policy ang Facebook. Ikatlo, if you do not publish a statement, understood na pumapayag ka. Mali. Ang legal consent ay nasa terms of service, hindi sa Facebook post. Ikaapat, copy-paste to bypass the system. Walang system na nababypass sa pag-copy-paste ng post. Paano talaga gumagana ang Facebook sa photos mo? Kapag nag-upload ka sa Facebook, ikaw pa rin ang owner ng photo. Pero binibigyan mo sila ng license para i-store, i-display, at i-share sa platform. Ito ay nasa terms of service na inaccept mo nung gumawa ka ng account. Kung ayaw mong gamitin ang photos mo, ito ang totoong paraan. Set post to friends only. Ikalawa, review old post, limit audience.
Ikatlo, turn off face recognition. Ikaapat, remove public profile info. Ikalima, delete photos you don't want online. Bottom line, kahit sino ang nag-post nito, kahit senador, artista, etc., hoax pa rin ito. Copy-paste post, do not override Facebook's terms of service. Yan. Simpleng sagot ni ChatGPT. Hindi man lang nagtanong si Senator Robin Padilla kahit sa staff niya. O bago ko to i-share, tingnan nyo nga kung ito'y makatotohanan. O syempre, yung staff niya naman, kung walang idea, magtatanong yun sa AI kasi yan na po yung panahon natin eh. Dapat ini-take advantage na po natin sa positibong kaparaanan ng mga AI tools. Huwag natin gagamitin sa mga mali. Katulad ng pagpapakalat ng fake news na ipinakita ko sa inyo. Yung mga DDS nagpapakalat using AI. Pinalalabas nilang maganda sa Davao dahil mamimigay daw po ng mga ambulansya. Hindi naman totoo po ito. Kalokohan talaga ng mga Duterte supporter, ano? Ang daming mga pagpapakalat ng kasinungalingan. O, dahil po dyan, samut-saring kritisismo ang inabot nitong si Senator Robin Padilla. Mula sa ating mga PBBM supporter, sa mga loyalista, sa mga kakamping, sa mga dilaw, pero palakpakan ng mga DDS, anak ng teteng na yan. Hindi nila alam yung pinapalakpakan nila, nagpapakalat na ng hoax. Basahin natin patuloy ang mga komento ni Nutriban Republic kaugnay po ng post na yan nitong si Senator Robin Padilla. Kasi ako, hindi naman ako masyadong critical dito kay Senator Robin Padilla eh. No? Dahil ako'y doon lang tayo sa tama at dapat. Ayokong tawagin bobo si Senator Robin Padilla dahil naniniwala po akong hindi bobo ito eh. Dami ko nakasamang Muslim na hindi marunong magbasa ng Quran. Alam nyo ba, para makabasa ka ng Quran, kailangan may talino ka. Kaya malamang sa malamang, hindi bobo itong si Senator Robin Padilla. Ang problema, kinakain ng sistema ng mga Duterte supporter. No? Basahin natin. Sabi po dito, kasi nagpaliwanag si Robin Padilla na eh. No? Dahil nga po, dinelete niya na yung post niya. Puntahan natin yung paliwanag ni Robin Padilla nung kinatch na ito ng mainstream media. Nabalita na eh. Binalita na ng Billionaire News Channel, ABS-CBN, GMA. Kaya nag-viral talaga. Ngayon, todo paliwanag si Senator Robin Padilla. Sunod-sunod yung post niya kanina. No? Dinilit niya na, syempre, yung original niyang post at pinalitan niya ng paliwanag. Ito yung paliwanag niya. Babasahin ko po sa inyo kung katanggap-tanggap po ito. Sabi niya, ang pagbibigay ng proteksyon sa pribadong mga impormasyon ng taong bayan ay ang unang-una sa lahat na ating ipinapanukala at ipinaglalaban sapagkat ito ang pinagmumulan ngayon ng pang-aabuso sa hindi lamang sa mga matatanda kundi sa mga bata. Lalo. Maganda yung layunin ni Senator Robin Padilla, mga tol, in fairness sa kanya, sa usapin pong fake news. No? Hindi porkit ayoko kay Senator Robin Padilla, hindi ko nakikilalanin yung kanyang effort sa paglaban sa fake news. No? Doon lang tayo sa tama at dapat. Ayon sa mga datos, ay 80 hanggang sa 86% ng mga tao ngayon ay nabibiktima ng fake news at pinaniniwalaan na totoo. Pero parang kasama yata siya doon. Ako, isa na nga sa mga yun. Kaninang umaga, inamin niya. At with humility, inamin pala ni Robin Padilla dito. Sa parte na yan, katanggap-tanggap yan. Inaamin mo. Kapso lang, Senator Robin Padilla, yung mga latest post mo, nililihis mo na yung usapan, pupunta tayo doon maya-maya. Ako'y nasasabi sa nabasa sa isang post ang patungkol sa paano maproteksyonan ng mga sarili sa Facebook. Yan. Kagyat ko itong nirepost dahil sa aking nabasa ay maging makatotohanan man ito o hindi. Doon ang problema. No? Hindi pwedeng ipangatwiran yung makatotohanan man o hindi. Dapat doon lang tayo sa katotohanan, Senator Robin Padilla. Malinaw na wala itong masasaktan na tao kundi pangmulat na rin sa kung paano maproteksyonan ng sarili. Yun ang paniniwala niya, no harm daw, no harm. Sinabi niya rito, no harm. Kung hindi totoong madaling tanggalin ang mahalaga ay kamulatan na kailangan ng proteksyon ang bawat pribadong impormasyon ng bawat gumagamit ng Facebook o social media.
Ito ang tinatawag na in good faith. Mabuting intensyon. Hindi ito isang political attack, kundi pagbibigay ng kamulatan kung hanggang saan ang sukdulan para makapagbigay ng babala sa taong bayan kung paano proteksyonan ang inyong mga personal na impormasyon. Kaso lang, Senator Robin Padilla, ito yung pinaka-classical example ng the end does not justify the means. No? Ang mali, hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Ika nga, yun ang problema. No? Mali yung naging kaparaanan ninyo sa paghahangad ninyong makapaglaban, maprotektahan ang mga kababayan po natin laban sa kanilang mga pribadong impormasyon o kung ano man na matatagpuan sa Facebook. Maling-mali po yung naging kaparaanan ninyo. Sabi niya dito, maraming salamat MJ Kiambao, sino ba yon? Sa kagyat na pagtawag ng aking pansin sa pagpapasabog ng media sa issue na nagbigay ng hudyat para mapag-usapan ng malawakan sa panahon ng kanilang banal na mga araw ang kahalagahan ng proteksyon sa sarili sa social media. Ikaw naman po ang naging dahilan, Senator Robin Padilla, kung bakit ito napatulan ng media. Kung hindi ka nag-post, after all, hindi yan mapapansin ng netizen, hindi magbabiral, at hindi sasakyan kinalaunan ng mainstream media. Maraming salamat din sa mga kasamang naniniwala din at nag-share ng aking post. Yun ang nakalulungkot. No? Yung mga nag-share ng post mo, biruin mo, umabot ng mahigit sa 7,000 bago na-delete. Shares ang pinag-uusapan natin mga tol, shares. Bagamat wala tayo nasaktan dahil ito ay malinaw na in good faith to help people protect themselves, nakapagmulat tayo sa maling paraan kaya pakibura, delete na rin ninyo dahil ito ay fake news. Please copy-paste and share it to your million friends. Nakikiusap si Senator Robin Padilla na i-delete na daw po, no? Kaso lang baka ma-plug nga ako dito ng ng Facebook, ngayon ko lang naisip 'yun no? Tanggalin ko kaya tong photo. Hindi, wag na. Baka naman hindi kasi pagka na-plug tayo ng Facebook dito, yari na naman yung page ko, may warning na naman. Hindi, tatanggalin ko yung photo kasi fake news nga eh. Paano ko 'to i-edit? 'Yun ang problema. 'Di ba? Sandali mga tol, baka magkaroon ng problema yung Facebook page natin eh. Subukan ko lang tanggalin kung mai-edit ko pa. Edit post. Tatanggalin natin yung mismong photo. Ayan, tanggalin natin. Baka kasi madali tayo ni Facebook yan. No? Naisip ko rin yung pakiusap ni Senator Robin Padilla eh. I-delete. Baka nga naman, pag pinakita ko kasi sa inyo itong Facebook analytics ko, may warning po yan eh. Nag-share po ako ng photograph ni Kitty, yung naka two-piece, kasi pinalalabas nila na kabastusan daw po ang naka two-piece. Pinlag ako ni Facebook. Napagalitan ako ni Facebook, kaya may warning, naka-yellow yung analytics ko ngayon. Para lang manigurado tayo mga tol. Balik tayo kay Nutriban Republic. Ito na ngayon. No? Binanatan ni Nutriban Republic yung kanyang paliwanag. Kasi hindi naman katanggap-tanggap mga tol. No? Inamin mo na nagkamali ka tapos papasalamatan mo pa yung mga nag-shares. No? Sabi ni Nutriban Republic dito na ngayon binlock na ni Senator Robin Padilla. Sana naman Senator Robin Padilla, kung mahagip mo, hindi mo naman na siguro ako kilala, pero kung mahagip mo itong page ko, wag kang tutulad kay Senator Jinggoy Estrada, binlock ako. No? Ayan ang mga tol karangalan naming mga vlogger yan. Biruin mo, binablock ka ng mga nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Hindi ko na makita. Baka sabihin nyo, nagbibiro ako eh. Pag tinype natin yung Jinggoy Estrada dito, hindi ko makikita. Nakablock na ako kay Jinggoy Estrada eh. Yan. Pero pag ginamit ko yung personal profile ko, makikita ko yan. Ito, personal profile ko to. Ayan, di ba? Nakita ninyo? Jinggoy Estrada. Kasi personal profile ko gamit ko. Pero, kapag ka yung page ko, no? Binlock niya ako nung tinapik ko siya sa sino ba yung galit na galit sa kanyang LGBT? Hindi ko na maalala bigla yung pangalan. Topic ko yun eh. Tapos afterwards, binlock ako ni Senator Jinggoy Estrada, no? Yan. Tingnan nyo. Nakablock na ako sa kanya.
Senator Jinggoy Estrada, ha? Bakit niyo ako binlock? Si Senator Erwin Tulfo, dati binlock din ako pero hindi pala si Senator Erwin Tulfo ang gumagawa, yung kanyang staff. May DDS yatang staff si Senator Erwin Tulfo na galit sa akin. Kaya paulit-ulit akong binablock. Ang kinukulit ko naman, yung page ni Ramon Tulfo, tinatag ko. No? Tinatag ko. Bakit ako binablock ng kapatid nyo? Siguro na ipaparating niya kay Senator Erwin kaya ina-unblock ako. Ngayon, naka-unblock na ako kay Senator Erwin Tulfo. Balik tayo. Dito po kay Nutriban Republic. Basahin lang natin, ano? Mamaya na natin pupuntahan yung whataboutism na tinatawag. Senator Robin Padilla, mukhang hindi nyo pa rin gets, sabi ni Nutriban Republic. Mas nakakabahala pa ang paliwanag nyo kaysa sa una ninyong post. Hindi sapat ang good faith kapag senador ka, lalo na kung ang committee mo ay tungkol sa public information and mass media. Sa ordinaryong tao, ang pag-share ng chain message pwedeng simpleng sablay. Pero sa isang public official na may tungkuling humawak ng impormasyon, hindi na ito harmless at lalong hindi pwedeng idaan sa wala namang nasaktan. Hindi ito simpleng tungkol sa isang maling post. Tungkol ito sa standard. Noong sinabi ninyong nabasa nyo lang at in good faith naman, ang leksyon na naipasa ninyo ay pwedeng magpakalat muna at nangyari nga, kumalat po yun. Saka na lamang mag-delete kapag napahiya. Pwede palang unahin ang baka o ang kaba bago ang verifikasyon. Iyan mismo ang ugat kung bakit ang daming Pilipino ang naluloko online. At iyan ang delikado, ang kultura ng chain messages, fake warnings at copy-paste this now. Mentality ang mismong lupa kung saan tumutubo ang phishing, smishing at iba pang panlilinlang. Hindi man lahat ng chain post ay scam, isang itinuturo nilang reflex, paniwala agad, share agad, verify later. Iyan ang gustong-gusto ng mga scammer. Kaya sablay yung depensang kung hindi totoo, madali namang tanggalin. Hindi ganyan gumagana ang maling impormasyon. Bago mo ma-delete, may mga naniniwala na may mga nag-share na at may mga nag-isip ng baka totoo dahil senador ang nag-post. Iyan ang damage. Ang mas nakakahiya, parang hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nakikita kung bakit ito delikado. Hindi dahil napahiya kayo, kundi dahil sa pwestong hawak ninyo. Ang bawat sablay sa impormasyon may multiplier effect. Kapag ordinaryong netizen ang nagkalat ng mali, abala iyon. Pero kapag senador na may mandato sa public information ang gumawa, nagiging ehemplo iyon ng mababang pamantayan. Sa panahon ngayon, ang pagiging kampante sa maling impormasyon ay hindi simpleng kabutihang loob. Public hazard na yan. Hindi umaayon si Nutriban Republic sa paliwanag ni Senator Robin Padilla. Pero in contrast naman, sa paniniwala ni Nutriban Republic, nirespeto naman yan ni Attorney Jesus Palsis. Siyempre, balansihin natin kahit paano. No? Dilaw sa dilaw. Si Attorney Jesus Palsis, inacknowledge niya naman yung paghingi ng paumanin nitong si Senator Robin Padilla. Sabi niya nga dito, kudos to Senator Robin Padilla for deleting and admitting his mistake in sharing a fake chain message about legal rights and privacy on FB. He says he did it in good faith, but he should think before clicking. Paano si Malutikia and Guanzon? Ibang usapan na yan. Pero ngayon mga tol, ang katotohanan bakit ko to tinapik, dapat pababayaan ko na to Ile-let go ko na dapat ito, isang post lang ako dapat No, hindi ko dapat tatalakayin ito sa live stream. Pero hindi ko matanggap yung pagpapaliwanag patuloy ni Senator Robin Padilla No? Bakit? Parang sinisisi niya pa gobyerno ngayon. No? Yun ang hindi ko matanggap ngayon dito sa mga pinaggagawa nitong si Senator Robin Padilla. Biruin ninyo. Ito na yung kanyang tinatawag na whataboutism. Pag sinabing whataboutism, inililihis na yung issue doon sa tunay na issue. Ang tunay na issue, ikaw ay nagpakalat ng hoax, Senator Robin Padilla. Bigla mong ililihis, tapos parang sisisihin mo ang gobyerno ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sinasabi mo, matagal mo nang sinabi ito. Ano yung sinabi niyang matagal na daw? Yung nangyayari ngayong kaguluhan sa Middle East? Wag ganon. Merong tamang pagkakataon
para sa pagre-raise ng ganyang issue, Senator Robin Padilla. Huwag mong ilihis ang issue na kinasadlakan mo ngayong araw na ito at gagamitin mo yung issue na iba para lamang doon mabaling ang atensyon ng publiko. Tandaan niyo yung termino na yan, mga tol. What aboutism? No, nakalagay po yan dito po sa ating titulo ng live streaming. O, ito na. Ang sunod-sunod na posting nitong si Senator Robin Padilla kung saan nililihis niya na yung issue. Sabi niya, I hereby declare that I do not give my permission for Facebook or Meta to use any of my personal data. Mag-trending ka sa panlalait kapag pinakalat ito. Yan na yung simula niya. Oh, sinundan niya pa ng mga ganitong post na. Itong babala ko na ito noong buwan ng September 2022 patungkol sa paparating na oil crisis ay hindi ito nag-trending. 2022 pa lang ito. Bakit kaya? Oh, yan ha. Tapos nag-post po siya ng mga series of screenshots. June 16, 2025. Oh, yan ha. 2025, nagbabala na ako ng gera sa gitnang silangan at sa mangyayari pero hindi ito nag-trending. Oh, yan po yung mga babala niya. Ngayon, anong pinalalabas nyo, Senator Robin Padilla? Yung mga babala nyo hindi nag-trending? Tapos itong hoax na ginawa ninyong pagpapakalat nag-trending? Magkaiba po yung sitwasyon, Senator Robin Padilla. Unang-una, puntuhan natin yung sinasabi ninyong hindi nag-trending, yung mga babala ninyo. No? Bakit magte-trending ang babala ninyo kung wala naman nakikitang senyales ang tao? Kung nakikita ninyo yon, okay lang yon, paniniwala ninyo yon eh. Pero hindi tayo fearmongerer. Hindi natin alam kung ano ang isipan ng Estados Unidos ng Iran. No, sa tingin mo ba walang ginagawa ang gobyerno noong mga panahong iyon? Bakit? Ikaw ba ang nakikipag-ugnayan sa diplomatic relations po natin sa ibang bansa? Hindi naman ikaw. Observer ka lang bilang senador. Hindi mo nga hawak yung Committee on Foreign Relations. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi nagte-trending yung mga post mo na yon para lamang ilihis yung nag-trending na issue sa iyo ngayon? Magkaiba yung dalawa. Tama yung layunin mo. Doon sa mga previous post mo, walang problema doon. But do not expect na magte-trending yon. Kasi pag nag-trending yon, you will create what? Fear sa ating mga kababayang Pilipino. Walang nangyayaring kaguluhan tapos tatakutin mo. Incidentally, ganun yung nangyari pero hindi tayo pwede manghula. Nasa mga panahon ngayon ay mangyayari yun sa 2026. Kaya dapat kumalat mag-trend na ito ngayon. Ganun ba yung gusto mong mangyari, Senator Robin Padilla? Itong ginawa mo ngayon talagang magte-trending ito. Unang-una, ikaw yung nag-request doon sa post mo na i-copy-paste yon. Ikaw mismo eh. Ang dami mong followers, mag-post ka nga lang. Tingnan mo yung mga posting mo ngayon, Senator Robin Padilla. Oh, 49 shares, 23 shares, oh, 55 shares. Mukhang kinain na ng algorithm bigla yung Facebook mo kasi sunod-sunod yung post mo eh. No? Oh, yung pinaka sumunod na post mo after mong magpaliwanag, 466 shares, 299 shares. Oh, lumiit yung shares kasi kinakain na yung algorithm mo. Di ka na mapakali, paliwanag ka na ng paliwanag. Tapos nag-what aboutism ka na o red herring o kung ano-anong paglilihis ng issue. Yun ang problema, Senator Robin Padilla. No? Huwag mong ikumpara yung mabuting layunin mo noon sa maling ginawa mo ngayon. Ganun lang kasimple yun. Aminin mong mali ka at tapos. Banatan mo ang gobyerno sa ibang pagkakataon. Pero wag mong gamitin yung pagkakamali mo sa hoax. Tapos i-compare mo yung tamang ginawa mo noon. O tingnan mo, natapik patuloy kita ngayon. Imbis na hindi na kita matatapik. No? Nanonood kami ng movie ni Top Wife eh. Katatapos lang naming manood nung ano man title nun, dear? Nakalimutan ko bigla yung title. No? Tapos sabi ko, hanap ka pa ng movie. Nagbabrowse ako, multitasking, nanonood, tapos nakikinig nagbabasa ng balita. Oh. Labas ng labas yung mga post nito si Senator Robin Padilla. Sabi ko nga, mag-live na nga lang muna ako. Oh. Kasi topic natin itong si Senator Robin Padilla.
Yun ang dahilan. Ngayon, kung titigil ka dyan, Senator Robin Padilla, huhupa itong tensyon. Hindi mo na kailangan pa magpaliwanag. Nagkamali ka na dyan eh. Sapat na yung isa mong paliwanag. Tapos babaligtarin mo yung issue. Habang binabaligtad mo ang issue, Senator Robin Padilla, mas mag-iinit ang publiko sa'yo. No? Susuportahan ka ng mga DDS. Hindi na magbabago yun. Pero habang pinapainit mo ang issue at nililihis mo yung usapan, mapapansin ka ng mga vlogger na katulad ko at ng mga manunood natin. Gusto mo bang humupa yung tensyon? Pahinga ka muna. Huwag ka muna mag-post ng tungkol dito. Huwag mong ilihis ang issue. Dapat, sa totoo lang, nung nagpaliwanag ka rito, tapos na muna yung posting mo eh. Kasi humingi ka na ng paumanin eh. No? Tapos bigla mo ngayong babanatan ng gobyerno. Sinulatan na po natin ang mga ahensya ng gobyerno para umaksyon kagad. Hindi pa rin ito nag-trending. Kaya ito ngayon, tayo, hindi ngayon naging handa. Nak ng teting na yan. Bigla kang bumabanat sa gobyerno. Para lamang ilihis yung pagkakamaling ginawa mo kanina. No, nakukuha niyo yung point natin mga tol. Anyway, so much for that, no? At total Holy Week naman sa mga Katoliko ngayon. Dati rin naman akong Katoliko, pinanganak ako kung Katoliko. Di tapusin ko na rin tong issue na ito kay Senator Robin Padilla ngayon. Maganda naman yung layunin niya eh, sa totoo lang eh. No? Ako, hindi talaga totally bad itong si Robin Padilla sa akin, to be honest with you. No, may mga tamang sinasabi rin ito. Sa 10, isa siguro. At yung isa na yon, okay na rin yon kahit paano. Hanggang dito na lamang muna mga tol. No, ulitin namin, Senator Robin Padilla, iwas-iwas, walang whataboutism, walang red herring. Kaya kayo nababansag ang mga DDS eh. Sabi ni Fiscal EJ sa kanyang mga post na natatandaan ko, 4 na termino eh ang mga ginagamit ng DDS kapag gustong ilihis ang mga issue. Red herring, no? Yung strawman policy, yung one track mind, at saka yung false dilemma. Dadagdagan natin ng pang-5, yung whataboutism. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. Muli, kung hindi po kayo Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share niyo na rin po itong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.